Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Gemini po ay Ace of Swords. So this is really good energy kasi meron kayo ditong pagtatagumpayan, no? Maaring nanggagaling kayo dito sa isang challenging situation at magkakaroon kayo ngayon ng kalinawan sa inyong isipan. You will receive new inspiration, you will receive new ideas at yun ang magiging susi, no? Para mas maging malinaw ang inyong kaisipan dito, and you'd be able to overcome kung ano man ang inyong mga problema, kung ano man yung mga challenging situation na pinagdadaanan ninyo. At with that, magkakaroon kayo ng bagong pinto dito of opportunities. There are new opportunities coming your way at maaaring may new hope, new beginning talaga dito na i-offer sa inyo ang universe. So, we have Knight of Wands in reverse. Ayan. So, dito naman, parang restless kayo, no? Restless kayo, parang hindi kayo mapakali. Maaring related pa rin yan dito sa Ace of Swords energy. Ako naman ang problema ninyo dito, challenging situation na pinagdadaanan ninyo, parang it's causing you anxiety. Kaya nagiging restless kayo. Maaring na-frustrate din kayo at some point, no, sa inyong sitwasyon. We have, ayan, oo, so maybe talaga, kayo, may problema, no, ang iba sa inyo Gemini, but, for sure, no, wala namang problema na binibigay sa atin na walang solusyon, walang problema na hindi natin kayang solusyonan, diba? Kaya, most likely, even though itong tatlong energies na to magkakatabi, na related to each other, rest assured that your situation is going to change for the better. We have Ace of Swords, no? Malalampasan ninyo mga problemang ito, yung mga kalungkutan na yan, panghihinayang, mga regrets na yan, mga missed opportunities, whatever the case may be, kung ano man ang kinalulungkot ninyo dito, kung ano man yung hindi nagmaterialize na mga ideas ninyo, mapapalitan yan ng bagong sitwasyon. Ibig sabihin yan, hindi napunta sa inyo, di ba? Hindi nag-materialize. It's because it's not meant for you or it's not the best for you. No? Kaya, hindi na dapat na panghihinayangan pa, hindi na dapat na mag-dwell on kayo doon sa kung anumang bagay itong kinalulungkot ninyo. Bagkus, mag-focus tayo doon sa what is positive. Let's always hope for the best possible outcome, no, sa ating mga sitwasyon. Dahil mas importante nila na mag-focus tayo sa positibo para yun ang ma-attract natin towards us. May mga problemang pinagdadaanan, when you are thinking positive, when you're keeping your hope and faith alive, hoping for the best, talaga, no, magkakaroon ng mahahanap ninyo at matatagpuan ninyo yung solusyon sa inyong mga problema. So, what else? We have King of Swords in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, kailangan ninyo dito ng advice siguro ng ibang tao, no? Maaring you need to talk to someone dito para magkaroon kayo ng bagong idea, or bagong perspective, no? Na hindi lang yung kung ano lang nasa isip ninyo, yun na lang ang paikot-ikot sa isip ninyo. You may need to talk to someone dito para magkaroon kayo ng bagong perspective, bagong ideas, and bagong inspiration na makakatulong sa inyong mga sitwasyon. We have number 5, Hierophant energy. Ayan, so maybe you are really seeking for people like mga life coach, mentor, mga spiritual guide, spiritual counselor, mga ganon. Kasi siguro naghahanap talaga kayo dito na makakausap, na makakapag-advise sa inyo, na makakapagbigay sa inyo ng bagong perspective, bagong input, bagong idea, yung makakapagbigay sa inyo ng sage advice, makakapag-share sa inyo ng kanilang mga kaalaman na maaaring makatulong or makapagpabago ng inyong sitwasyon for the better, no? So, siguro, nagpupunta kayo doon sa mga nabanggit ko, no, na mga counselor, mga ganon, pastor, pare, maaaring lumalapit kayo sa mga ganon, sa ngayon.
And maybe that's what you need right now. Kaya siguro you're being guided to reach out to those kind of people. So we have 10 of 10 of swords, and this is one of my favorites, no, sa buong tarot deck. Kasi dito bumagsak kayo dito no. This is, by the way, this is the energy of ending and beginning. So meron tayong new beginning energy dito, so most likely talaga merong pagbabago mangyayari sa buhay ninyo. There's going to be some kind of an energy shift dito na positibo, no. Ito, meron nangyari sa inyo dito na talagang pinabagsak kayo, as in nanlumo kayo, nanghina kayo, as in this could be betrayal, this could be deceitful act, no, na kung sino man dito. Kaya parang bumagsak talaga ang mundo ninyo dito, no, to your core, no. This is stabbed in the back energy, kaya maaaring natraidor kayo dito, naloko kayo, something like that, no. So whatever the case may be, maaaring matagal-tagal na sitwasyon ito sa buhay ninyo, at ngayon parang nagkakaroon kayo ngayon ng idea na, or kaisipan na, realization then na tama na, no? Enough is enough. Parang matagal na ninyong iniyakan yan, matagal na ninyong binitbit yan sa dibdib ninyo, matagal na yung anxiety na nararanasan ninyo because of that situation. Kaya maybe you're going to realize na ngayon na it's about time na para bumangon ako. It's about time na para mag-bounce back ako sa life, no? Kasi your life doesn't end there, diba? Maaaring marirealize ninyo yan na hindi ito ang katapusan ng mundo. Hindi ito ang katapusan ng buhay ninyo, diba? There is more positive things and situations na mararanasan pa ninyo na mas magiging masaya kayo, mas magiging magandang estado ninyo sa buhay, you know? There is new tomorrow, no? Yun ang maaring nasa isip ninyo sa ngayon, kaya magba-bounce back na kayo. You are going to rise above your situation, and i-let go nyo na ngayon kung ano man yung mga sama ng loob ninyo, mga bigat sa inyong dibdib, mga nagpapagulo sa inyong isipan, whatever negativity na nandiyan sa sarili ninyo, sa katawan ninyo, you're going to let that go, and handa na kayo mag-move on sa buhay ninyo on a clean slate. Forgiveness also, maybe yun ang gagawin din ninyo ngayon, but you are not doing it for the people who have caused you pain. Hindi kayo magpapatawad dahil para sa kanila, no? Para sa mga taong gumawa sa inyo ng ikinalungkot ninyo dito, but you are doing yourself a favor para kayo ay makapag-move on na, no? So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Have a light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Libra. Paunang mensahe ninyo po ay 8 of Cups. There is travel, na nagagawin kayo, Libra. You are going to embark on a travel. Sa ngayon, you are letting go, releasing, something dito sa buhay ninyo. No, you are deciding to walk away from something or from someone dito na alam ninyong hindi na to for your highest good. Hindi na to nagsuserve ng best interest ninyo. Hindi na to nagsusupport ng inyong soul's growth. That's why you are walking away from that. And where you're heading right now is kung saan kayo magiging masaya, no? Kasi yung next level nito na 8 of Cups is 9 of Cups. And 9 of Cups is about happiness. It's about falling in love. It's about wish fulfillment. Kaya magiging masaya kayo kung saan kayo papunta. We have Queen of Wands. Ayan. So you're going to pursue whatever you want to pursue at this time, no? A Queen of Wands is very dedicated, very confident, very attractive, very passionate, very independent and determined siya. Laser focused si Queen of Wands. Kung meron siyang na-set na sa isip niya na gusto niyang gawin, gusto niya nang ma-accomplish,
she's gonna do it, no? She's gonna do it on her own. May tumulong man o hindi, gagawin niya ang lahat para matupad niya yan. And you are going to embody the energy of Queen of Wands sa ngayon. Kaya, kung saan ka man patungo dito, talagang pagsisikapan mo yan. Gagawin mo ang lahat, walang makakasagabal sa inyo dyan. You are going to do anything and everything in your power para marating mo kung ano man ang gusto ninyong marating. We have the star energy. You are being led to where you need to be. Napakaganda. Yung path ninyo kung saan kayo patungo, that is being, illuminated by the universe. Iniilawan na ng Panginoon para sa inyo ang daan na yan. No? There is new hope, new beginning dito sa buhay ninyo na ino-offer ang universe. You are given clear direction of where you are heading. Kaya napakaganda. You're very blessed kasi divinely guided kayo. No? Kung saan kayo dapat makarating, iniilawan na yung daan na yan ng divine universe para sa inyo and you will get there. Okay? This is also about wish fulfillment. See? May wish fulfillment dito. Doon kayo papunta and this is it. No? So the star energy is also wish fulfillment energy. You're definitely going to fulfill kung ano man yung wish ninyo dito, ibibigay na yan sa inyo ng universe. The world energy in reverse, ayan, so there may be some delays dito, no? May travel kayo dito sa 8 of cups. And the world energy also, there is travel pero maaring ma-delay. It's either i-delay muna ninyo or maybe there are some delays talaga na beyond your control, no? Kaya maaaring gano'n ang ganap dito, yung hindi muna kayo gagalaw, no? Maaaring may kailangan pa din kayong gawin, no? Kaya hindi muna kayo pagpabuyahiin dito. 8 of Wands, napakaganda naman ito, no? We have 8 of Wands and we have 8 of Cups. Wow, so this is really a beautiful synchronicity kasi this is number 88 and number 8 is infinity. Number 8 is material success. Double ang energy niya kasi dalawa tayo ng 8. So, doble-doble ang success ninyo sa ngayon. Lalong-lalo na pagdating sa finances, sa material na bagay. So, I suggest, no, pakitignan po ninyo ang number 88 for more guidance. Okay? Dito naman, meron mga pagbabagong magaganap, no? At maaring yung mga pagbabagong ito is going to be, mabilisan ang pagdating ng opportunity na to. Maaring you need to take action right away. You need to look into it, no? Right away. So, hindi pwede dito yung babagal-bagal. Hindi pwede dito yung mamaya na, bukas na, no? Kasi parang this is fast-moving energy, kaya maaaring it will require you to take action right away, no? There is also travel energy dito. So, tatlo na yung energy ninyo ng travel, but yun nga, maaaring may delays ang travel na yan. We have 5 of Cups in reverse. This is really good. Magkakaroon na kayo dito ng peace of mind, no? Siguro, recently or in the past, may mga pinaghihinayangan kayo, may mga bagay, plano kayo dito na hindi nag-materialize, no? May mga unsuccessful plans siguro kayo, kaya malungkot kayo, no? In the past few weeks or few months or few days. Pero sa ngayon, parang nabubuhayan na kayo ng loob, no? Meron na kayong sayang muli, no? Yung parang namumutawi na muli ang saya, ang ngiti, no? Sa buhay ninyo, kaya parang mayroon na kayong peace of mind din sa ngayon. Maybe nagkaroon na din kayo ng acceptance na ganun talaga ang buhay, no? May mga pangyayaring may mga sitwasyon na hindi para sa iyo, kaya talagang hindi mapupunta sa iyo. So maaring natanggap niyo na, no, na kung ano man ang nangyari dito, ano man ang hindi nag-materialize, ano man ang hindi nangyari, ano man ang hindi napunta sa inyo, talaga sadyang ganun, no? So, good luck, Libra. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aquarius ay the Hierophant energy. Ayan, so maybe iba sa inyo ikakasal, ano, Aquarius. There is a wedding coming up dito. Kung hindi kayo ikakasal, maaring someone na malapit sa puso ninyo ang ikakasal. Possible din na siguro kayo ay isang mentor, isang teacher, isang spiritual guide, spiritual counselor, mga ganon. So siguro ganon yung ano ninyo, yung trabaho ninyo or yun yung career ninyo, profession ninyo. At maaring may mga tao dito na laging lumalapit sa inyo, no? Maaring lagi kayo yung nag-absorb, no, ng mga problema ng ibang tao, kayo yung hinihingian ng advice, something like that. Kayo yung nag-share ng inyong wisdom and life experiences ninyo at nag-i-inspire ng maraming tao. We have strength, yan. So, maybe kailangan ninyo dito na magpakatatag kayo, no? Kailangan ninyo dito na magpakatatag, tibayan ng inyong loob kasi possible din, no, ng iba sa inyo dito merong pinagdadaanan at maaring kayo ngayon na naghahanap ng mga ganitong klaseng tao na makakapag-advise sa inyo. Maaring kayo yung lumalapit sa mga spiritual guide, counselor, mga ganon sa ngayon, mentor, life coach, mga ganon, ano, dahil siguro merong sitwasyon na medyo challenging siguro, kaya inaanyayahan kayo dito na magpakatatag kayo, tibayan ninyo ang inyong loob, activate your inner strength and your courage dito and para ma-overcome ninyo ang mga sagabal, ang mga obstacles sa buhay, no? We have the Tower energy in reverse. Ayan, so dito naman, maaaring meron kayong pagkontra sa mga pagbabago. Maaaring may mga transformation dito that is about to happen. Or maaaring meron na mga pagbabagong unti-unting pagbabagong nangyayari na at maaaring kayo ngayon. Siguro hindi kayo komportable sa mga pagbabagong yan, hindi kayo komportable sa mga changes na nangyayari. Kaya siguro ganito ang nararamdaman ninyo. Siguro nagkakaroon kayo ng anxiety, nagkakaroon siguro kayo ng takot, no? Kasi hindi kayo komportable na merong nagbabago sa buhay ninyo. So, posibleng may ganong sitwasyon. But of course, this is not going to resonate with everyone, because this is a general reading, hindi ito one-on-one reading. And kunin nyo lang kung anong sumasakto sa inyong sitwasyon. Okay? We have the Hanged Man in reverse. Ayan. So, meron delays, no, dito sa inyo. May mga pangyayari dito na magkakaroon siguro ng pagtigil muna, paghinto, magpo-pause, no? Dahil siguro may hindi pa dapat na mangyari. Maaring ganon. So siguro din yung delays na to, no? Dinidelay, tinatry ninyong i-delay ang mga pagbabago sa buhay ninyo, no? Sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Maaring parang dahil kinukontra nyo nga yung changes, yung transformation na kailangan nang mangyari or nangyayari na, yung parang hindi kayo nakikipag-cooperate siguro dito, no? Kasi hindi pa kayo handa. What else? We have 8 of Cups. Ayan. So, there is travel dito for some of you, Aquarius. May travel dito na napipintong gagawin ninyo. So, maybe you're going to travel somewhere. Relocation, siguro, maaring ganun, change of place of residence, change of work, place of work, maaring ganun, possible din na you're walking away from something or from someone, no? Aquarius. Maybe hindi na to para sa'yo. Alam mo, nararamdaman mo na hindi ka na masaya dito. This is not for you anymore. Kaya maaaring magdidesisyon kayo na umalis na. It's about time na i-release nyo na yung sarili niyo from whatever that is, na yung parang
ano na kayo, stagnant na kayo. Stagnant energy na ang kinabibilangan ninyo sa ngayon. And where you are heading dito is happiness, no? Papunta kayo sa wish fulfillment, papunta kayo sa pagiging masaya, sa pagiging in love, yung ganon. Kasi yung sunod nito is Nine of Cups, diba? And Nine of Cups is about happiness. It's about falling in love. It's about wish fulfillment. Kaya, doon kayo papunta. We have Five of Swords in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maganda. Kasi talaga magmo-move on na kayo. No? Magmo-move on na kayo. This one is moving on. No? This is moving on energy. So, alam nyo na hindi na ito ang lugar para sa inyo. Hindi na to healthy para sa inyo. That's why you're going to move on na from that situation. For others of you naman, maaaring meron kayong conflict with another person. Maaaring nagkaroon kayo ng disagreement, nagkaroon ng away, may hindi pagkakaintindihan in the past. And ngayon siguro, no, with the pag-uusap siguro na nagaganap, or maaaring meron ditong mediator, no, maaaring magkaroon kayo na pumasok kayo sa isang compromise para na magkabate, no? So, there could be reconciliation dito between you and that person. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.